Hindi nagpahuli si Francis Lopez laban sa team ng Sun and Neo Phoenix at inatake ang depensa ng kalabang import. Merong magandang intensity ang laro ni Francis Lopez sa Japan B1 B-League at ipinapakita niya na kaya niyang sumabay sa mga ibang players na naglalaro sa ligang ito, mapa local man o import. Sumunod na eksena, nakita ni Francis Lopez open ang loob ng paint ng Sun and Neo Phoenix. Walang gaanong depensa, sakto ang pagkat maging ang pagpasa para sa easy basket. Athletic gumalaw si Francis Lopez tapos meron nga siyang size at madedevelop pa nga ang kanyang laro sa Japan B1 B-League. Malalakas na mga import ang kanyang nakakalaban na nagsasabayan nga rin sa hardcourt. Maging si Jamie Malonzo nga rin ay aktibo sa team ng Kyoto Hanaris. Nagawa nilang matambakan ang team ng Kobe Storks ng mahigit sa 20 points. Nagpapainit na nga ang mga Pinoy players natin sa Japan B1 B-League at maging si Kai ay malapit na talaga ang pagbabalik sa hardcourt. Marami ang nagsisialisan sa PBA dahil na rin sa mas maganda nga naman ang bigayan sa Japan B1 B-League at KBL. Idagdag pa natin na maraming restrictions ang PBA pagdating sa kanilang mga players, kagaya na lamang ng limitadong sahod ng mga bagong draft sa liga at nadagdagan pa ng 3-year ban para sa mga players na ayaw mag-renew ng kanilang kontrata at lumipat ng liga. Magiging matalino naman ang mga players natin ngayon dahil na rin sa 2 years to 3 years o mahigit pa ang kanilang magiging target na kontrata overseas. Saktong-sakto na mawawala na ang visa ng 3-year ban kung sakali man na gusto na nilang bumalik sa PBA. Sa Lebanese League, maglalaro si Quintin Milora Brown kapag na-finalize na nga ang kanyang kontrata at malapit na sila sa stage na ito. Malalakas rin ang mga teams na naglalaro dito, kagaya na lamang ng Al Riyadi na nagpapahirap nga sa team ng Strong Group Pilipinas sa Dubai International Cup. Mataas ang level ng kompetisyon sa Lebanese League, magandang liga para sa player na kagaya ni Quintin Milora Brown na naglalaro para sa ating national basketball team para sa experience sa international level na kung saan di kalidad na mga players ang mga kalaban, halimbawa na lamang si Ton Maker at iba pa. Lumabas na malabo nga na makakapaglaro si QMB sa Southeast Asian Games, pero sa FIBA World Cup qualifiers na mauuna na muna bago ang Southeast Asian Games ay mukhang dito maglalaro si QMB under kay Coach Tim Cone. Magiging mahaba ang FIBA World Cup qualifiers at nahahati sa maraming window at kakailanganin rin natin ang mga best players ng ating bansa na makapagbibigay ng malaking tulong para manalo ang Gilas sa kompetisyon na ito. Karamihan sa mga solid players ng Gilas ay naglalaro nga overseas, kay Soto, AG Edu, QMB na malapit nang ma-finalize ang kontrata sa Lebanon, Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at iba pa. Magiging malakas ngayon ang Gilas sa FIBA World Cup qualifiers dahil na rin sa merong improvement sa Gilas lineup. Magkakaroon tayo ng bagong dagdag na big sa lineup tapos malapit na nga rin na bumalik si Kai, kaya may laban ang ating national basketball team at maganda ang chance natin na ma-qualify sa paparating na FIBA World Cup. Papalagan natin ang mga powerhouse teams sa turneyong ito at may chance tayo na makakuha ng isang slot para maging kwalipikado. 7 teams mula dito sa Asia ang magiging kwalipikado at qualified na ang host, kaya naman 6 na slot na lamang ang paglalabanan ng mga natitirang teams. Kapag kumpleto ang Gilas lineup, kaya ng Gilas na makipagsabayan sa mga teams na kagaya na lamang ng China, Japan, New Zealand at iba pa.